Hindi naman natin alam na matapos siyang salbungin sa airport, ay talagang meron na palang eroplanong pribado na nag-aantay para ilipad si Tatay Digong papunta ng Dahig. No? Sang-ayon uli sa Rome Statute, kinakailangan hinarap muna dapat si Tatay Digong sa isang lokal na RTC na sa Pilipinas para magarantiya na nare-respeto ang kanyang karapatang pagtao at masigurado na walang paglabag sa soberenya. Ibig sabihin, isang estado lang po ang pwedeng mag-exercise ng soberenya at ng jurisdiksyon sa kanyang teritoryo. Ngayon, ang kontrobersiya po, wala pong kaduda-duda na naging miyembro po ng ICC ang Pilipinas. Pero wala rin pong kaduda-duda na bumitiw sa pagiging miyembro ang Pilipinas galing po sa ICC. Ang tanong, kailan ba po pwedeng magpatuloy ang jurisdiksyon ng hukuman matapos na magbitiw ang isang estado sa pagiging miyembro? Nakasaad po sa Road Statute of the ICC na para magpatuloy ang jurisdiksyon ng hukuman matapos magbitiw, ang pagbibitiw ay magiging epektibo 1 taon matapos na magkaroon ng Deposit of Instrument of Withdrawal. At ang sabi po ng Rome Statute, dito sa loob ng 1 taon nito, kung nais na i-trigger, nais na hilingin na ang hukuman ay mag-exercise ng jurisdiction, pwede po yung mangyari, pero sa loob lamang ng 1 taon matapos na magbitiw ang isang estado. Kailan ba ho natitrigger sa kauna-unahang pagkakataon ang jurisdiction ng ICC? Ito po ay pagdidesisyonan ngayon. Ang sabi ng prosecutor, yung estado po o yung stage na tinatawag na preliminary examination na tanging ang prosecutor lamang ang gumagawa at ang investigasyon ay informal dahil sa kanyang base sa kung anumang available na impormasyon kasama na ang internet at mga dyaryo, magdidesisyon ang prosecutor kung siya ay tutuloy sa preliminary investigation. Pero sa preliminary examination, lilinawin ko po yan ay ginagawa ng prosecutor lamang. Wala po siyang kahit anong abiso na kinakailangan hingin sa hukuman. Ibig sabihin, sa tingin ko at sa tingin din ng ibang mga mahistrado, wala pa pong trigger para sa jurisdiction ng hukuman ang preliminary examination. Nangyayari po ang preliminary examination sa kauna-unahang pagkakataon kapag humingi ng abiso ang prosecutor para magpatuloy sa preliminary investigation. Bakit po ganitong proseso? Kasi nung nagkakaroon po ng diskusyon kung magbubuong nga po ng hukuman na International Criminal Court, ang mga Amerikano ay nagprotesta na dahil sa sistema nila, ang kanilang mga prosecutor ay halal. Ang sabi ng mga Amerikano, napaka makapangyarihan yung prosecutor na yan na walang pananagutan dahil hindi naman siya halal. Kaya para nga po maibsan yung ganyang alinlangan ng Amerika at nang maingganyo siyang sumapi sa ICC, bumuo sila ng pretrial chamber at para nga po magkaroon ng balanse sa kapangyarihan ng prosecutor na po pwedeng kasuhan ng kahit sinong namumuno, including yung mga sitting presidents, dahil nakasaad sa ICC na ang pagiging sitting president ay hindi po pwedeng gamiting depensa. Sinabi na ngayon ng mga bansa na bumuo ng hukuman na hindi po pwedeng magpatuloy sa formal na preliminary investigation ang prosecutor nang walang basihan at kinakailangan kumuha muna ito ng abiso sa pretrial chamber. So yan ngayon po ang isa sa mga issue na bibigyan linaw ng hukuman. Talaga bang ang preliminary examination na gawain lamang ng prosecutor alone ay sapat na para matrigger ang jurisdiction ng hukuman? Ang sabi po kasi ng pretrial chamber nung binasura nung kauna-unahang pagkakataon yung ating motion to dismiss ay ang prosecutor daw po ay kasapi ng hukuman. Pero alam naman natin na bagamat ang prosecutor ay isang organ o talagang kasapi ng hukuman, wala naman pong pakialam yung mga mahistrado ng ICC sa desisyon kung magpapatuloy sa preliminary examination ang prosecutor. Ang ICC makikialam lamang kapag meron ng
motion na humihingi ng abiso para tumuloy sa preliminary investigation ang prosecutor. So anong tanong? Ano ang dapat masimulan sa loob ng unang taon matapos magbitiw ang isang estado sa pagiging miyembro ng ICC? Ito ba ay preliminary examination na ginagawa lamang ng prosecutor or preliminary investigation kapag humingi na ng abiso ang prosecutor sa hukuman? Sa tingin ko po, kapag sinabi na kinakailangan sa loob ng isang taon matrigger ang jurisdiction ng hukuman, yun po yung pagpunta ng prosecutor sa hukuman para sa abiso na magpatuloy sa preliminary investigation. Pero bukod po dito, magkakaroon din ng desisyon ang hukuman kung ano bang epekto ng kidnapping. Sang-ayon po sa Rome Statute, ang lahat ng mga akusado hindi po pwedeng basta-basta na lang madadala sa dahig. Nakasaad po na ang proseso ay hihingi muna ng request for cooperation ang ICC sa estado kung saan naroroon ang isang tao na nais arestuhin. Pagkatapos ng ganyang ugnayan, kinakailangan ipresenta muna ang isang akusado sa lokal na hukuman. Hukuman ng estado na panggagalingan nung akusado na rinirequest ng ICC na maaresto. Bakit po may ganitong probisyon? Well, nakasaad na rin po sa Rome Statute na itong ganitong probisyon ay para mapangalagaan ang karapatang pantao ng isang akusado at para mapangalagaan ang soberenya ng bansa kung saan manggagaling ang akusado. Dahil kung hindi po dadaan yan sa lokal na hukuman, hindi po magagarantiya na siya nga ang tao na rin-request na ipadala sa dahig at wala pong garansya na meron nga pong jurisdiksyon ng ICC para alisin sa teritoryo ng isang estado, papunta po at dalhin doon sa dahig. Nakita naman po natin ang nangyayari sa dahig. Nakita po natin na ang nangyari po sa kay Tatay Digong ay hindi na po dinaan sa tamang proseso. Ang nangyari po ay sapilitan na kinuha nila si Tatay Digong, isinakay sa eroplano at matapos po yan ay nandun na po siya sa dahig. Kaya nga po ang sinasabi natin, si Tatay Digong ay nakidnap. At hindi po pwede na magpatuloy ang hukuman kung ang jurisdiksyon ng isang akusado ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping. Well, didesisyonan din po yan ng hukuman. Dahil maraming beses na po nangyari na hindi nasusunod ang proseso. At ito po ay base na rin sa mga naunang mga desisyon ng ilang pang mga hukuman gaya ng Israeli Supreme Court sa Eichmann na nagsasabi na ang pamamaraan para makuha ang jurisdiksyon sa pagkatao ng isang akusado ay hindi nakakaapekto sa jurisdiksyon ng hukuman. Ang sabi po ng Israeli Supreme Court, ang importante mabigyan ng patas na paglilitis ang nasasakdal. Ito ba ho ay tama? Or kinakailangan bang sundin ngayon ang desisyon ng South African Constitutional Court na nagsasabi na hindi po pwedeng maituwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isang na namang pagkakamali. Dahil ang kidnapping ay mali, hindi dapat magpatuloy ang hukuman sa kanyang jurisdiksyon kung ang jurisdiksyon sa pagkatao ng isang akusado ay sa pamamagitan ng kidnapping. So abangan po natin ngayon ang magiging desisyon ng hukuman. Importante po itong desisyon, hindi lang po para kay Tatay Digong, kundi para sa iba pang mga akusado na haharap sa ICC. Importante po sigurong sabihin ngayon na talaga namang pong kinakailangan, dahil nga po sa mga gerang nangyayari ngayon, ang mga sibilyan, ang mga inosenteng sibilyan na pinuprotektahan, lalong-lalo na ng international humanitarian law, ay magkaroon ng remedyo kapag hindi na gumagana ang kanilang hukuman. Pero ang tanong, kinakailangan bang isakripisyo ang karapatang pantao para magkaroon ng remedyo ang mga biktima? Hindi ba na ang dahilan kaya nais natin bigyan ng katarungan ng mga biktima ay dahil sila ay mga tao
at meron ding mga karapatang pangtao na dapat masiguro sa pamamagitan ng hukuman. Kung ganitong ang dahilan, bakit naman isasakripisyo at ibabaliwala ang karapatang pantao, kasama na po ang karapatang pantao ni Rodrigo Duterte. Kasama po natin ngayon dito sa The Hague ay si Hart The Hague. Siya po ay nasa labas ng hukuman. Harty, pwede bang bigyan mo kami ng report kung ano nangyayari dyan ngayon sa labas ng hukuman? Anong oras talaga magsisimula ang pagbasa ng desisyon? Marami na ba Marinig niyo ba ako? Marinig niyo po Yes, ba ako? naririnig na kita. Naririnig na kita. Go ahead. So attorney, may nangyari like I think 20 minutes ago. So pumasok ako sa ICC, actually sa outside sa ICC. Kaharap ko yung mga anti-Duterte. Attorney, grabe. Talaga nakipag-away ako. Nilapitan ako ng pulis. Nakipag-away ako sa mga anti-Duterte. Nilapitan ako ng pulis. Sinabihan naman ako na hindi pa daw namin time. Kasi 10 a.m. yung time namin papunta dito. So hindi pwede mag-clash. Talagang nag-high blood ako, attorney. So anyway, nandito ngayon ang mga tao sa labas. Nandito rin ngayon ang mga mainstream media, ABS-CBN at saka yung mga taga-GMA nandito na rin sila. So they are really waiting for to go inside. So ito na yung mga taong to. Actually may mga ticket na tong mga to eh. Attorney, nandito rin yung mga kaibigan natin ng mga Filipino, mga Duterte supporters na tawag dito, gusto nilang pumasok. Yung na-meet ko na Filipina na which is kaibigan natin, hindi siya papasok kasi iiyak daw siya. So magiging emotional daw siya sa loob. So dito na lang siya sa atin. Yan po muna yung mga update natin ngayon, attorney. So mga yung mga nanonood dyan, keep lang. Hi, Maharlika. Hello, Ben. Welcome. Oo, si Maharlika po ay naririto na para sa ating live coverage ng paghuhusga labang kay Tatay Digong, no? At ngayon, Maharlika, nasa labas ng ICC si Harty The Hague at nag-uulat ngayon. All right, go ahead. Go ahead, Harty. Yes, so ngayon, ito na nga yung mga Filipino nandito sila ngayon. Pila talaga at saka tawag dito, they really want to go inside. So sa yung isa naman tawag nito, may ticket shop sa loob, kaya lang ayaw niya kasi iyak nga siya kasi nga this is the day, di ba, na malalaman natin yung judgment yata, attorney, no? Oo, decision sa issue ng Today is the jurisdiction. judgment. So yes. So yung mga sinasabi natin, guys, na Tatay Digong hanggang sa dulo, this is it. Hanggang sa dulo talaga, Tatay Digong. So, yun. Sino ba yung mga Pilipino dyan? Pwede bang kunan natin ng mga komento kung anong inaasahan nila ngayon dito sa pagbasa ng decision sa jurisdiction ng hukuman? Yes, actually, gusto ko sanang kausapin si, sino ba yun? Ito. Ito kasi naman siya, taga Davao to na living in Germany. So, yes, oo. Hello, magandang umaga po sa inyo dyan. Mostly dito kasi is sila, prayers talaga. Kasi nakausap ko yung tatlo kanina, pray talaga. Gusto nilang mag-pray for Tatay Digong, which is really good. So, ayun, yung iba, ito naman siya, parang maluha-luha naman to. Kasi iba yung dito, energy dito sa sa ICC ngayon. So, Harty, nakausap mo prior to that, ngayon, pag-o-organize? Hindi ko masyadong marinig, so, saan yung gagaling yung ating mga kababayan na nandiyan ngayon, na nag-aabang sa final? Actually, Germany, yung dalawa, sorry for cutting you off, Germany, dalawa yung na-meet ko, Germany. The rest is from the Netherlands, pero yung sila, yung malayo na. Mga 4 hours by train papunta dito. Actually siya dalawa siya kasi yung iba nandoon sa kabila, nandoon sila. So dito kami sa papasukan talaga. So yun. So may mga may mga personalities na nandiyan ngayon? Sino-sino ang mga personalities, like kaibigan ni Pierre mga mainstream media, so far, sorry,
kasi putol-putol eh. So far, ang mga nami-meet natin dito, yun pa rin yung mga mainstream media, yung sa ano, hindi ko na lang banggitin yung mga network nila. So, Yeah. at saka yung ano, maraming mga, I think mga student yata to sila. Hanggang sa dulo pa yan talaga sila. So, maraming puti. Mhm. Maraming puti dito. I mean, maraming ano ba, yung foreigner. So, siguro baka Ano? makakita tayo din ng Mhm. mga international ano ba, yung, news. Hindi pa natin Yes. ano. So far, European time is 10 a.m. in the morning, guys. So ano yung mga nakaririnig mong sentimiento ng ating mga kababayan? Ay, grabe. Nakipag-away ako kanina kasi wala pa si si Maharlika kanina. So, ang sabi ko kay attorney, nakipag-away ako, nilapitan ako ng pulis kasi harap namin yung mga anti-Duterte. Mali-mali yung mga sinasabi, ginagamit pa yung mga OFW natin. Oh my So, God. doon ako parang uminit. Sabi ko, no. So may 99.9% antay pala ng mga dyan. OFW is for Tatay Digong. Sorry. So may mga antay pala Sorry? dyan na nag-aabang din. Yes, sila talaga yung nagsisigaw. Nakalimutan kasi namin na yung permit namin is 10 a.m. Okay? So 10 a.m. yung permit namin. Nandito kami 8 a.m. nandito na kami. So nandoon na yung mga antay. Tapos nagsisigaw. So actually yung mga nakaaway ko kanina hindi naman mga Filipino. Oh. They are not Filipino, mga puti. Nagsigaw-sigaw. So para akong na high blood ako kanina. So talagang sumigaw ako doon. You are not a Filipino. Mga ganun talaga ako. Tapos lumapit yung police. So ano Sabi to? ng Sa tingin police, mo, they are organized? Parang organized crime. So mga sila from the organization, maybe padala ng mga, alam mo na, mga kaliwang grupo, marami dyan. medyo choppy ka, Maharlika. Be. Okay. So sabi ko Organized. Organized. Okay, go. Okay. So ito naman, kami dito like us, mga Duterte supporters, parang wala kami, sila yung naka-organize talaga yung mga antay kasi nandito na sila eh. So kami, nakikita-kita na lang kami dito, pero may kumuha na permit for 10 a.m. sabi. So, Wala bang for us, mga DDS. nag-provide ng like projector or screen para mapanood ng live, 'di ba? Minsan may mga ganong Oo. walang nagdala Yes. ng Meron siya, actually meron siya pero sa loob. So kung papasok ka dito, meron siyang malaking parang TV yata sa loob. Sa mga Monitor visitors yan naman. So ako naman, hindi ako pwedeng pumasok dyan. Well, actually pwede naman, pero hindi ako papasok. Kasi I'm more in outside. Aha. Kasi dyan, hindi ka pwedeng mag-vlog eh. So, Hindi kayo pwede magingay doon eh. Kasi may istorbo Oo. niyo yung hearing. Okay. oo. Pero Ang, dito kasi, since wala naman din kayo dito, kasi pag nandito kayo, we're really sure na meron tayong mga big screen sa labas. Ngayon kasi parang parang nagkita-kita na lang kami dito, wala kaming talkings na Aha. So, Pero but yung anyway, yung importante, Yes. yung ating mga kababayan, talagang laging nandiyan dyan, nag-i-effort para magpakita ng suporta kay PRRD, no? That's true. Saka sabi ko nga kay yung isang vlogger din, si Inday in the Netherlands. Sabi ko sa kanya, we have to keep kailangan namin keep an eye each other ba, kasi hindi natin alam na baka isa sa amin yung kukuyugin, or hindi natin alam, nandito yung mga anti-Duterte. So sabi ko sa kanya na we have to look each other, kasi kami lang dito na nagba-vlog. So anyway, at least okay naman, wala naman, safe naman. Kanina lang pinaalis ako. So
So, ano yung mga nakikita natin sa side, ano, ng mga nagpupulong-pulong? So, mga kakampi natin yan. Itong mga to, I think, atin talaga to. Mga mainstream media dyan sa gilid. Hindi ko alam. Mainstream, Ito yung when you mga say atin mainstream, talaga. Atin. mainstream media, like may mga galing ng Pilipinas, yung mga personalities before Yes. I Yes, see, nandito I see. sila yung ano. So, si Yung Kitty ba iba, nandiyan pa? Si Kitty, si Ma'am Kitty Duterte? Mhm. Yes, nandito. At mamaya, sabi nung isa nating kasama dito, nandito daw siya mamaya. So, Basin lang, basin. ha? Basin. Baka lang, baka. But Baka lang. she's here. Aha. So, siya lang yung Nakita ano. ko siya. Oo. Harty, parang nagdeklara kagabi, kahapon si Kitty na hindi na raw siya pupunta sa hearing at mas importante na bumalik siya sa dalaw sa kanyang tatay ngayong araw neto at hiningi na lang niya ang dasal ng tao at ipapadyos na nila ang desisyon na babasahin ngayong araw ng hukuman. So mukhang hindi siya pupunta ng hukuman at itutuloy niya yung dalaw niya sa tatay niya. Oh, that's a very good decision kasi attorney, wala rin naman si Tatay Digong sa hindi naman siya din mag-attend. Yeah. So mas okay na rin yung nandoon din siya, mag-visit na lang siya doon sa sa detention facility. So yan. Hello. Are you Hi. at the demonstration? No, we are together here. Oh, you're all together. Yeah. I'm just going to move you lovely ladies up to the end, please. Okay. Okay, thank Yes. you. Thank you very much. You're So, welcome. alas 10 na. So, dapat wala na yung mga antay dyan dahil meron ng permit ng mga pro-Duterte na para magtipon-tipon Oo, dyan. atin na yung permit, so dapat wala na sila dito. So pag may makikita tayong isa kasi naano ko sila na. sila mga langga, no? Oo, yes. Actually, attorney, update ko lang kayo, papasok na ngayon ang mga Pasok ng ating mga kababayan natin. para attend ng Oo, so reading ng ni tatay. ayun na si Papasok. So, sila yung may mga permit to, Sila yung may mga ticket. Actually, isa ticket. Kasi online mo siya okay. So So, sabi yung nga ticket nila, libre ba yan? O free ba yung ticket? it's a free siya. Okay. Sabi nga nila, last time kasi ang nangyari, meron kaming kasamahan, bigla na lang silang binigyan ng ticket na pumasok. So, siguro kailangan nila ng tao sa loob. So, Kailangan ng audience. Mhm. So, 11 pa pala. Anyway. Okay. The last sponsor pa magsisimula ang pagdinig. Tingin sa atin. Ako, alam mo, Yun. alam mo, Harty, itong pagsama ni Maharlika dito sa ating live coverage ng pagbabasa, napakalaking sakripisyo sa kanya dahil parang alas 12 na ng gabi sa kanya dyan sa sa California. oh no? my gosh. Thank you very 1:16 much, Maharlika. Oo, pero nakikita natin ang pagsuporta ni Maharlika, yung the fact na naririto siya, gising at nais malaman kung anong desisyon ng ICC. Maraming salamat, Maharlika. At yan naman ang dahilan kung bakit talaga naman ikaw ay talagang kinikilala, no? Bilang isang personalidad na walang hupa, walang kamatayan ng pagsuporta sa mga Duterte. Well, Yan nga. well, I think lahat naman tayo, magkakaiba lang ng magkakaiba man yung time natin, yung lugar natin, pero yung suporta nandiyan dyan, yung pagmamahal kaya Pangulong Duterte, nandiyan dyan. So talagang ito ay collective effort, collective support para ipakita sa buong mundo na may tunay na nagmamahal sa kay Pangulong Duterte. At syempre, sa Pangulong Duterte. Kaya kahit puyat Oo, tama. kung nagpuyat nga ako kay Bangag noon, di ba? Di ba? Lalo na kay Pangulong Duterte dahil nakita natin yung difference ng pamumuno ni PRRD kumpara ngayon sa Bangag administration. So, Yes. ang masasabi ko lang, spokes, maliit na bagay yung pagpuyat. Well, Right. ikumpara nga natin yung liderato. Attorney, isi-share ko lang, Oo. attorney, since nandito pa rin natin yung mga kasabahan natin, attorney, na of course, Attorney Harry Roque Hi! Hello! and Maharlika also is here. Hello! Hello po. Ito yung- Hello, Maharlika! Hello, Maharlika! Hello, Maharlika! Hello, Atty. Hi pa lang. So ito yung mga walang sawang nagbibigay sa atin ng pagkain for free. Mayroon Coffee. tayong Hello!
Si Marivic ba yan? Si Marivic ba yan? Marivic ba yan? Si Marivic, yes. Oy, naalala mo pa, attorney. Hi, Marivic. I miss you, Marivic. At saka sino pa Annie isa? also, Si Annie. Rose. Si Annie Rose. Hi, Annie Rose. How are you? Namimiss Maraming ko na yung salamat sa iyo. Walang, Mayroon kaming kape. Yes. walang kupas na pagsuporta kay Tatay Galing pang Digong. Maynila sila, ma'am. Attorney Harry Roque. Tingnan mo yung bag, Mahalik ka. Ay, naku, galing pa Maynila, ah. Wow. Galing, Wow. Hala si ma'am. Uy, wow. Ay, crocodile siya. Galing Davao yan. Galing Davao, so, ayan. Wow. Oo. Oo. Wow naman. So, patunay talaga na ang mga tao, talagang nag-spend sila ng oras, pera, para talagang iparamdam ang support kay As PRRD. always, Maharlika. Oo. Kilala Hello, naman natin si Ate Marivic talaga Ate from the Marivic, start. namiss Ito. ko yung aton. Hi. Paten, Anong hinanda mo ngayon? Anong hinanda mo ngayon, Marivic, dyan? Anong hinanda mo? Mayroon akong bupis, attorney, at saka rice. At saka always mayroon tayong coffee at mga kakanin. Naku, Wow. pwede ba padalan mo ako dito sa Vienna at namimiss ko na ang pagluto mo, ang luto mo. I-airmail sa akin ang bopis. Okay. Yes. Meron siyang dinuguan din, of course. The unforgettable dinuguan ni The unforgettable. Ako, tinuruan ako niyan. Oo, Maharlika may kung puto saan din magluto siya. ng dinuguan. Dapat video ko dahil walang kapantay ang dinuguan ni Marivic. Talaga? Talagang ano na. Yes, with puto. Wag mo kalimutan, Oo attorney. nga. Oh my goodness. Oo. Pag ganyan ng ganyan, parang sarap na lumipad dyan sa Netherlands. Yes. Aba, baka Attorney, akalain ng actually, baka hindi lang alam ng ating mga kababayan. Baka nandyan ka na sa Netherlands at nagbo-broadcast. Ha? Baka di nila alam, nasa likod lang ako, di ba? Yun nga. Attorney, nakausap ko rin si Annie. You still remember Annie, ha? Yes, of course, Annie, my friend. How Ayaw are you, niyang Annie? pumasok, attorney, kasi ma-emotional siya. Oo nga. Annie, I understand. Oo, alam mo talagang kung nga oo, tama, tama. Oo. Walang magbibigay ng mga coffee at mga pagkain. Oo. So we are really thankful to them kasi hanggang sa dulo nandito talaga sila. Especially Yeah. Ate Marivic, the Oo. future na rin yan sa mga news channel. Yes. So yun guys, Yeah, and I hope talagang yung crowd ngayon dyan is really united, Sana walang mga eksenang magaganap. Di ba? Para ako lang happy yung na. gumawang eksena kanina na ipag-awat. Hindi, tama Pero, lang yun. nandyan pa ba yung mga antay o umalis na? Umalis na sila? Umalis na sila. Actually, this was their place dito. Ito, sandali. Ito yung Gano'ng mga place karami nila ba kanina. sila? Para malaman Sorry? ng taong bayan kung ilan ba yung mga sumusuporta laban kay Duterte. Gano'ng kadami ba yung mga anti-Duterte na nagtipon-tipon kanina Hindi, dyan? attorney. I think there are only like 15 people. Paulit-ulit lang yung mga mukha. And then, most of them are foreigners. So, doon ako kaya- nagalit kasi bakit ka dito foreigner ka, hindi ka Pilipino. So, doon ako parang na high blood. So, Hindi. anyway, Oo. Ang pangit kasi kung nagpo-provoke sila, pero iwasan natin. Kasi yung mga ganyang galawan, Hearty, very rebelde yan, very NPA yan. Ipo-provoke ka, True, di ba? true. Spoke siya nangyari sa inyo sa Austria, Oo. Vienna. very scary. Oo. Mm-mm. So anyway, nandyan kasi sa Netherlands ang kuta ng CPP-NPA. Nakakatawa nga no? Sila ay nangunguna di umano ng revolusyon sa Pilipinas pero sila ay nakatira sa malamig at malayong lugar ng Utrecht, Netherlands, no? Kung saan Yes. sila ay patuloy na nagpa-fundraising para bumili ng mga baril para patayin ang mga mahihirap na Pilipino. Yep. Yes. Well, anyway, habang Grabe, nag-aantay nakita tayo, ko na- ang live broadcast po ng pagbasa ng desisyon sa jurisdiksyon na magdidesisyon kung kinakailangan bang pauwi na si Tatay Digong o mananatili sa dahig ay alas 11 po, oras po ng dahig. Ang oras po ngayon ay 10:22, no? So siguro habang nag-aantay tayo dun sa live broadcast, siguro balik tanawan natin yung araw ng Marso 11 kung kailan galing sa airport itong si Tatay Digong ay sinalubong na nila Torre at kung sino-sino pa at dinala nga doon sa Villamor, no? Na hindi naman natin alam na matapos siyang salubungin sa airport ay talagang meron na palang eroplanong pribado na nag-aantay para ilipad si Tatay Digong papunta ng dahig, no? Sang-ayon uli sa Rome Statute, kinakailangan hinarap muna dapat si Tatay Digong sa isang lokal na RTC
nasa Pilipinas para magarantiya na nare-respeto ang kanyang karapatang pagtao at masigurado na walang paglabag sa soberenya. So naalala ko noon, Maharlika, tayong dalawa ay nagla-live. Kino-cover natin live, gaya ngayon, yung mga pangyayari dyan sa Villamor, no? Pero naalala ko, nagsimula tayo ng coverage natin, medyo umaga pa. Akalain mo ba na hapon, meron ng eroplanong nag-aantay at sa pilitan ay sasakay nila si Tatay Digong doon sa eroplanong yon? Well, ang naalala ko talagang before that, nag-uusap tayo no? Na, well, yung sa tanong mo, nung time na yon ako talaga, hindi ko alam no, yung tungkol dun sa aeroplano na yon. Pero alam ko na talagang tutuluyan nila si PRRD. Kaya 'di ba nung nag-uusap tayo, na kung maalala mo na may sinasabi ka na sana na wag mo nang umuwi, kailangan makakuha mo na ng what is that, TRO? Di ba? Correct. Ang TRO galing sa hukuman. TRO na bago umuwi si PRRD sa Pilipinas, sana makakuha ng TRO para proteksyonan siya na hindi siya makuha. Di ba? Yun ang naalala ko, spokesman tayo nag-uusap behind the scene yun na nag-uusapan natin. Actually, ang buong inaakala ko, aarestuhin siya para dalhin sa hukuman dahil yun ang proseso. Hindi ko maakalain na ang sabi naman ng ating informante, buwan na palang nakaplano yung gagawin nila pag balik ni Tatay Digong. At meron talagang espiya sa loob ng kampo ni Tatay Digong na nagsabi kung anong schedule ni Tatay Digong, kung kailan uuwi, at pinalano na nila kasi hindi naman nila maaarkila yung aeroplanong ngayon na ura-urada. No? So yan yung one of the things that we now know, na meron talagang naging hudas sa kampo mismo ni Tatay Digong na nagbigay ng impormasyon sa kanyang mga galaw at nagbigay ng impormasyon sa kanyang schedule kasi ahead of time na-arrange na yung arkila ng eroplano na maghahatid sa Dahig. At wala talaga silang intensyon na iharap sa lokal na hukuman. At ngayon, to be fair, ang Senado nag-imbestiga rin, ang nalaman din natin, abay, wala palang warrant of arrest at walang kahit anong request for cooperation ang ICC. Ibig sabihin, talagang yung pagsasakay ni Tatay Digong sa eroplano na sa pilitan na pagdala sa Dahig, walang warrant of arrest na ipinakita, walang koordinasyon sa ICC, walang request sa ICC, decision lang ng Malacanang. At itong katotohanan na ang nagdesisyon ay si Marcos Jr. mismo ay sang-ayon sa mga reliable sources, no, multiple sources na 3, na talagang habang nagkakaroon nga ng mga ganapan doon sa Villamor, nasa telepono itong si Marcos Bangag at nag-uutos at some point, isakay nyo na yan, kaladkarin nyo na yan, isakay nyo na yan. Ganyan pong katindi nangyari kay Tatay Digong. Yeah, so, well, alam na ng taong bayan, it's been more than a year, yung talagang ginawa ng Bangag administration na pinlano talaga nila na, kumbaga, pahinain, ang mga Duterte. Pero nagkamali sila Akala nila pag nakuha nila si PRRD, mawawala na sa limelight yung mga Duterte. Pero the more na inaatake nila, destroy nila kung ano-anong mga fabricated mga issue o ebidensya kuno na ginagawa laban kay Inday Sara, lalo siyang, lalong minamahal ang Pangulong Duterte. Sabi nga ni PRRD, tama bang narinig ko na sinabi ni Kitty, siya ay invictus. Invictus ang sabi ni Tatay Digong. Yeah. Sabi mo nga sa amin kung sino si Invictus. Si Invictus, I think ang ibig sabihin ng it's a Greek it's in the Greek mythology ba? Basta ang pagkakaintindi ko lang, it's like unbeatable, 'di ba? Oo. Yun lang ang Hindi siya pagkakaintindi. pwedeng talunin. Yun Oo. ang sabihin, no? Hindi ba? Hindi siya pwedeng talunin. So, masyadong ang PRRD, very strong pa rin ang kanyang personality at yung kanyang tawag dito, yung kanyang heart towards sa laban na ito. Nasa kabila ng nandiyan siya ngayon sa kulungan, very positive pa rin siya na hindi nyo kahit ano pang nyo sa akin, paggigipit nyo sa akin, hindi nyo ko kayang pabagsakin ng ganun-ganun na lang. So, alam mo yung famous last line dyan sa Invictus? I am the master of my fate. I am the captain of my soul.
At kapag sinabi mong invictus, it is Latin for unconquered or undefeated. Okay? So, Kaya nga, ito ay, oo, hindi galing niyo sa kayang isang, talunin, whatever. oo, Ikulong nyo man siya, hindi, well, which is true. Nakita nyo? Yung pagmamahal ng taong bayan all over the world. Kahit Yeah. saan merong Pilipino, nung nakaraang birthday lang ni PRRD eh. Nakita yung, wala, si Bangag nga eh, na incumbent, wala siyang support na ganyan. But si PRRD na pinagbintangan, kinidnap, nandyan, nakakulong, yung pagmamahal ng tao, sobra talaga nag-uumapaw. At even yung mga letters, send yung website, kasi nag-subscribe ako doon, Rodrigo Roa Duterte, nakikita mo yung overwhelming pagmamahal ng taong bayan. Kaya tama lang na sinabi niya na siya ay invictus. Di ba? Maharlika at saka attorney, meron lang ako nakita dito kasing words. So ipabasa ko sa mga tao. Ito yung words na ma'am, Duterte arrested for serving his people. Bring him home alive. Uy, wow, thank you very much, ma'am ha. Nagdala talaga siya ng placard Thank you. sa ganyan. So that's really good. So yun, thank you sa Yeah. ganung placard. Ang ganda ng mga wordings ni ma'am. So thank you for that. Sige, so kina-cut off ko lang kayo. Sorry. Sige, Hindi, Okay, okay no, lang. no worries. Oo. Inaasahan ba natin na maraming mga supporters ang magtitipon-tipon ngayon dyan sa labas ng hukuman para ipakita ang suporta kay Tatay Digong maski wala dyan si Kitty? Hearty? Well, anyway, mukhang naputol ang ating linya kay Hearty. Oo. Well, anyway, Marinig niyo ako? yes, narinig kita. Inaasahan ba natin na magdadagsana naman ang ating mga supporters dyan para ipakita ang suporta kay Tatay Digong dito sa napaka-importanting desisyon kung siya ay mapapalaya na or mananatili dyan sa dahig? So far, attorney, kami-kami lang din naman din. So, yung iba galing Germany, hindi rin naman kasi hindi nila talaga alam yung yung 6 weeks after, which is ngayon na yung 6 weeks after. Saka wala talaga kaming yung anong tawag ito, yung usapan na magpunta-punta dito lahat. But anyway, marami tayo dito. I can assure to that na marami talaga kami dito. So, yun. May mga dumadating din pala, mga kaisa-isa, dalawa. So, yun. Well, siguro, isa-isahin lang natin kung sino yung mga mahistrado na ang magdidesisyon kung makakauwi na si Tatay Digong at kung sila ay si Tatay Digong ay mananatili pa sa dahig. No? Ito yung parehong appeals chamber na nagdesisyon na hindi po pwedeng bigyan ng panandaliang kalayaan si Tatay Digong by way of interim release. Ang tumatayong chairman dito ay itong isang babaeng judge, Judge Luz Carranza, at siya ay dating huwes at dati ding prosecutor. No? Meron ding isang judge na Hapon, si Judge Tomoko. Ito ay naging magistrado rin at naging appellate judge din. At si Judge Solomi, no? Naging judge din yan sa kanyang bayan. Now, itong dalawang lalaki, ang dalawa na hindi sila naging huwes, no? Yung si Judge Goka at saka si Judge Erdeneb, no? Si Judge Goka, kung hindi ako nagkakamali, ay taga-Romania at ito naman si Judge Erdeneb ay taga-Mongolia. Now, bakit importante na sinabi ko kung anong mga trabaho nila, no? 3 sa 5 ay mga naging judges sa kanilang mga sarili-sarili mga bansa. At sila ay naging mga higher court judges, hindi lang lower court judges. Now, kaya ko lang sinasabi ito kasi unang-una, mas bihasa sila sa domestic law. Kasi para ikaw ay maging judge sa ICC, kinakailangan patunayan mo na bihasa ka sa criminal law at sa international law. Pero makikita natin na mayorya dito sa 5 magdidesisyon, ang kanilang expertise talaga ay criminal law. Bakit importante yan? Kasi nga yung issue ng jurisdiction ng ICC ay isang bagay na nakasaad sa international law. Kasi itong mga domestic court judges, ang iniisip nila, ang jurisdiction ng mga hukuman ay dahil ito ay merong batas na binuo sa domestic law
at yung batas ng kanilang kongreso nagiging dahilan kung bakit merong jurisdiction. Pero sa larangan ng international law, ang jurisdiction ng ICC ay dahil pumayag ang Estado na mapasailalim sa ICC na gagana lamang kung wala ng lokal na hukuman na pwedeng gumana at magbigay ng katarungan sa mga biktima ng pinakakarumal-dumal na krimen. So ang aking sinasabi, medyo dihado tayo dyan. Medyo hindi naintindihan mabuti ng 3 sa 5 judges kung ano ibig sabihin ng jurisdiction is by consent of states. Ang kanilang frame of mind, ang jurisdiction, batas. Pero walang batas na nagbibigay ng jurisdiction sa ICC kundi yung pagpayag ng mga estado. At kapag ang estado ay hindi na pumayag na maging sakop ng ICC, hindi na sila mapipilit. No? Sinasabi ko lang yan kasi iba yung pananaw ng isang domestic judge doon sa pananaw ng isang international lawyer. No? Yung international lawyer, ang tatanungin muna, ano ba? Pumapayag ba siya na mapasakop pa ng tratado o ayaw na niyang mapasakop ng tratado? So I guess ang sinasabi ko is, bagamat wala pang husga sa jurisdiction, hindi ako magtataka kung napakalaki ng influence ng domestic law judges na nag-iisip na ang jurisdiction ay pursuant to law, pero hindi naman nila nalalaman na there is no such law under international law other than yung Rome Statute at yung pagiging miyembro ng isang hukuman ay nakabase kung pumapayag sila na mapasakop pa o mapaloob pa doon sa Rome Statute of the ICC. So, ang pag-asa ay sana yung 2 lalaki na mas bihasa sa international law ang mag-discuss or magsasabi doon sa mga kasama nila na teka muna, may provision talaga dito sa ICC na kapag ayaw na po pwedeng bumitiw. Kaya lang, yung pagiging epektibo ng pagbibitiw ay sa loob ng 1 taon matapos mag-deposit ng instrument of ratification. At kung merong dapat kaso na litisin ng ICC, kinakailangan simulan yan sa loob ng 1 taon. Pero nasimulan na nga itong preliminary investigation matapos ang 1 taon. Kaya nga, sinasabi natin, at nagkaroon na rin ng naunang desisyon no, ng Appeals Chamber, 3-2. 3 nga ang nagsabi na may jurisdiction, 2 nagsabi no jurisdiction. Doon sa kasong yon, 2 lalaki rin ang dissenting. At yung 2 lalaki yon ay mas bihasa rin sa international law at hindi sa domestic criminal law. Yeah. So, gusto lang natin linawin. Mag-time check muna tayo, attorney, kasi para malaman ng taong bayan kung anong oras yung mag-start yung attorney. The time now is 10:36. Magsisimula po ang pagbasa ng 11 o'clock Hague time. So, ipaliwanag, Attorney Harry, So, ipaliwanag natin sa ating mga kababayan ang inaabangan natin ngayon na pagdinig ay kung meron bang jurisdiction ang ICC para litisin ang Pangulong Duterte. Walang paninindigan ko, wala na nga. Kasi bumitiw na tayo at kung yung dating prosecutor ay nais na magpatuloy yung jurisdiction na hukuman matapos tayo magbitiw, dapat sinimulan niya ang preliminary investigation sa loob ng 1 taon matapos tayo mag-deposito ng ating instrumento ng pagbibitiw. Pero sinimulan niya sa 2nd taon na. Kaya natulog kasi siya sa pansitan at nagpupumilit ngayon na magkaroon ng jurisdiction ng ICC gayong malinaw na malinaw pa gaya ng sikat ng araw na kinakailangan nagsimula siya ng preliminary investigation sa loob ng 1 taon at hindi dapat nag-antay ng 2nd taon. So, yung confirmation of charges na naganap nung nakaraan, ano yung magiging role dito sa kanilang desisyon today? Well, sa totoo lang, nagtataka ako bakit pinagpatuloy ng trial chamber ang confirmation of charges. Kasi may posibilidad na talagang sasabihin, no jurisdiction. Kapag no jurisdiction, dismiss ang kaso, uwi si Tatay Digong na sayang yung oras na ginugol doon sa confirmation of charges. At saka alam mo, ang problema kasi dito sa ICC, hindi kinikilala yung appeals chamber as superior. Hindi gaya sa mga domestic law na may hierarchy of courts. No? So parang walang konsepto na kinakailangan respetuhin yung appeals chamber. Pero sa akin, meron namang practical application yun. No? Bakit sila nagtuloy ng confirmation of charges na may posibilidad na mababasura naman ang kaso kung sasabihin ng appeals chamber na walang jurisdiction. No? So, pero kapag sasabihin ngayon ng appeals chamber na merong jurisdiction,
Ibig sabihin, well, magdidesisyon na ang susunod na abangan nating desisyon ay kung magpapatuloy nga ba ang kaso dahil merong probable cause na ulit-ulitin ko, bagamat yan ay pre-trial chamber magdidesisyon, yan ay katumbas ng preliminary investigation pa lamang ng piskal sa Pilipinas. No? Kapag sila ay nagdesisyon na merong probable cause, tuloy-tuloy ang paglilitis. At aabot yan na hanggang 10 taon ang paglilitis dahil wala namang kaso na naresolba dyan sa ICC na mabilisan. Sinasabi nga nila, mas epektibo daw ang ICC. Of course not. Iilan lang ang kasong dinidinig ng ICC. Ngayon nga, ang dinidinig niya na by way of trial, si Tatay Digong lang. Samantala mga hukuman ng Pilipinas, hundreds of thousands ang dinidinig ng mga kaso. At saka sinasabi nila mas mabilis. Of course not, napakabagal. Mabibilang mo sa mga 20 daliri ang mga kasong nadesisyonan na nila. No? At syempre, halos wala naman sila nalalabas na conviction. Kaya ngayon, naghahanap sila ng conviction. No? So, malungkot dahil parang nabibigyan ng prioridad yung urgency na magpatuloy ang buhay ng hukuman sa pamamagitan ng paglilitis kay Tatay Digong dahil kung wala naman si Tatay Digong, wala naman silang linilitis na mga kaso na. Yeah. So, malinaw mga kababayan, mga palangga, na itong inaabangan natin ay hindi ito trial. Ito ay pagbabasa ng decision, right, Spokes? Yes. At ito ba sa ruling na ito, yung 5 judges lang ang magsasalita. So, pag binasa ba nila yung decision nila, for sure, sasabihin nila kung ano yung reason bakit ganito ang, ang kanilang desisyon. So usually ba, mga oras ba ito, minutes, in your Well, depende experience? kung ganong kahaba yung desisyon. Pero Okay. ito, inaasahan ko medyo mahabang desisyon kasi inaasahan ko na hindi ito unanimous decision. Okay. Kahit anong desisyon nito, inaasahan ko na meron dissenting opinion. Dahil hindi ako mapaniwala na 5 judges ang magsasabi na may jurisdiction gayong malinaw na nagsimula ang preliminary investigation sa pangalawang taon. Ganun pa man, baka mamaya ang maging majority opinion ay no jurisdiction. Pero ibig sabihin, meron ding dissenting kapag ang decision ay no jurisdiction. Dahil nga, nagkaroon na ng unang kaso split decision talaga, 3-2. No? At inaasahan ko na kung ano man ang decision ngayon, it will also be 3-2. At ang pinagdadasal natin ay yung 3 ay para sa walang jurisdiction. Yeah. Kasi, malinaw, di ba? Paulit-ulit mong pina-explain na functional ang ating judiciary Correct. sa Pilipinas. Correct. So, Correct. isa ito siguro sa pag-uusapan nila. Kung mag-dissent yung dalawa, di ba? Baka yun ang isa sa magiging reason nila na may batas na gumagana sa Pilipinas. Kaya, itong ginagawa natin, I'm just hoping doon sa 2 nabanggit mo, na sasabihin niya na wala tayong jurisdiction dito, kaya i-dismiss na natin itong kasong ito. So, well, ako talaga, kahit na alam natin na may issue na nakipagsabuatan yung mga tiwaling officials ng ICC kay Trillanes sa Bangag Administration, which is yan ang expose ng ating 18 Marines. So, hopeful pa rin tayo na sana, sabi ko nga, prayer can move mountains. Sabi ko sana ang tadhana ay gumalaw, ang Diyos ay gumalaw na makalaya na yung PRRD. Kasi alam naman natin na politically motivated ito at kinidnap talaga si Pangulong Duterte sa pakikipagsabuatan ng Marcos Bangag Administration at yung mga tiwaling officials sa ICC. Well, pag-usapan natin panandalian yung mga naging revelasyon ng 18 Marines, no? Okay. Na tanging si Trillanes ang nagdikta ng investigasyon ng mga prosecutor. At meron pang ang sinasabi na $2 o $3 million na naibigay itong si Zaldico kay Trillanes na hindi naman natin masabi kung actually natanggap ng mga ICC investigators o binulsa. Yeah. Pero ganun pa man, sabihin na natin walang binulsa, walang tinanggap yung mga investigador. Ang pagkakaiba kasi dito sa ICC, ang sistema nila sa Europa, ang tawag dyan, inquisitorial. Yung mga prosecutors mismo, ang trabaho nila, hindi lang para kumalat ng ebidensya, para mapatunayan ang pagkakasala. Sila independyente at dapat impartial.
at kung sila ay merong nahanap na ebidensya na nagpapakita na walang pagkakasala ang isang potential na akusado, dapat ilabas din nila. Pero ang pagkakamali na pinapatunayan ng testimonya ng 18 mga marino na inalay ng buhay nila sa inang bayan, ay kalaban lang ni Tatay Digong ang nagsabi sa mga investigador kung sinong kakausapin at anong ebidensya ang kakalapin. Yeah. Ibig sabihin, hindi nakonsidera yung mga ebidensya na nagpapatunay na walang pagkakasala si Tatay Digong, di ba? So, kaya nga, ang sinasabi natin, yung lumabas yung impormasyon na yan, kinakailangan talaga magkaroon ng verification dahil yan sa tingin ko ay sapat na parang mapadismiss ang kaso. Yung kawalan ng independyente at kawalan ng pagiging objective ng prosecutor. Ito nga ang dahilan kung bakit yung chief prosecutor na si Karim Khan, bagamat siya ay suspendido dahil siya di umano ay harap sa investigasyon ng pagiging manyak, ay na-disqualify din. Kasi at some point in time, naging abogado pala siya ng mga biktima labang kay Tatay Digong. So paano magiging objective ang isang prosecutor kung siya ay naging abogado na ng mga biktima sa simula't simula? Kaya siya na-disqualify. Kaya nga ang inaasahan ko, dapat magkaroon ng investigasyon ang ICC dito sa mga paratang ng mga 18 mga marino, kasi kapag talaga napatunayan na halos lahat ng ebidensya ay si Trillanes ang nagbigay, baka dapat additional ground yan para ma-dismiss ang kaso kung hindi ma-dismiss ang kaso ngayon, no? Dahil talagang binaliwala ang mga ebidensya na posibleng magpakita na walang pagkakasala itong si Tatay Digong. Yeah. Spokes, kasi napakalinaw na ang architect ng panggigipit kay PRRD o sa pamilyang Duterte ay itong si Trillanes. Talagang malaki yung role. Kasi kung ibalikan natin yung mga binanggit ng lawyer ni Madriaga, masegue ko lang, na si Trillanes at saka si De Lima, idagdag na natin, na nakipag-usap kay Madriaga prior to that, yung pag-present niya dyan ng kanyang mga kasinungalingan para talagang ibagsak or sirain, mag-fabricate ng kung ano mga kwento laban sa kay Pangulong Duterte, laban kay Inday Sara. Then, dito sa ICC nga, siya rin, di ba? Siya rin ang kumuha ng mga witnesses. Siya rin yung namili. So talagang itong hayop na ito, talagang ako nakikita ko, talagang si Trillanes ay nagbuhos talaga ng panahon niya para hintayin yung ganitong panahon na makakuha siya ng suporta sa Bangag administration, nabigyan siya ng pondo according to our 18 Marines para gamitin niya na magtahi-tahi ng kwento para nga makaganti sa Pangulong Duterte, dahil alam naman natin na si Trillanes ay bitter talaga ever since nung hindi siya pinili ni PRRD na maging VP, tama ba? Maging katandem. Maging VP. Oo. VP, oo. 'Di ba? So yun yung nakikita natin dito, and tama ka, dapat talaga mag-investigate itong ICC. Pero folks, ano naman ma-expect natin dito? Ikaw, international lawyer ka. Sa tingin mo ba gagawin nila 'yon? Well, ako'y umaasa na gagawin pa rin nila kasi ang nakasalalay dito yung integridad ng hukuman. Kasi kapag hindi nila inimbestigahan yan at lumabas na tama nga na si Trillanes ang nagdirekta nung pag-iimbestiga ng mga investigador dito sa Pilipinas at walang impartiality at walang objectivity, ibig sabihin yan, malaking dagok yan sa kredibilidad at integridad ng hukuman, na yan yung tinatawag nating abuse of process. Kasi pag nawala ng tiwala ang mamamayan, ng mundo sa ICC, para kay pa siya magpapatuloy, no? At ang problema nga ngayon, yung mga pinakamakapangyarihang bansa gaya ng China, ng Russia at ng Estados Unidos, hindi, at saka yung pinakamaraming populasyon, India, hindi naman sila kasapi dyan sa ICC na yan. So, parang kung ako ang ICC at nais ko maengganyo yung mga pinakamaraming mga populasyon ng mga bansa, makapangyarihang bansa na sumapi sa ICC, papakita ko talaga na patas ang mga investigasyon na ginagawa rito dahil wala namang ibang leader, walang ibang presidente na magtitiwala sa ICC na magiging impartial ang kanilang investigasyon at posible talaga, gaya na nangyari dito kay Tatay Digong, na gagamitin nga ang ICC bilang sandata ng mga kalaban sa politika doon nga sa mga iba't ibang mga bansa.
So sa akin, importante talaga na seryosohin ng ICC itong sinabi ng mga Marines kasi nakasalalay dyan yung kinabukasan ng hukuman. No? Ako naniniwala na kinakailangan merong ICC. Pero paano mo naman makukumbinse mga estado na maging kasapi ng ICC kung gaya ng ginagawa nila sa kay Tatay Digong na patuloy ang paglilitis maski siya'y kinidnap, patuloy ang paglilitis maski alam natin na lahat ng ebidensyang nakalap nila ay galing lamang sa kalaban ni Tatay Digong sa politika dito sa Pilipinas. So talagang siguro yung mga bansang nagsasubaybay dito sa pangyayari sa kaso ni Tatay Digong nagsasabi mabuti na lang talaga hindi tayo sumapi dyan. At yung mga bansa na kasapi ngayon ng ICC ay nagsasabi na siguro dapat bumitiw na rin tayo. Dahil mantakin mo, isang nakaupong presidente pwede nilang ipaaresto sa bisa lamang ng mga ebidensya na ibinigay ng kalaban sa politika. Hindi ba? Yan ay talagang nakakaabala kung ikaw ay isang estado na nagdedesisyon kung ikaw ay sasapi pa dyan sa ICC na yan. So, dyan ngayon yung pumapasok sa isip ko na what if na manalo tayo? 'Di ba? Ano yung magiging effect ngayon sa ICC? 'Di ba? Ay, napakabuti. Oo. Napakabuti ng epekto yan sa ICC dahil magkakaroon ng kumpiyansa ang mas maraming bansa ngayon na pwede palang pagkatiwalaan ng ICC na hindi siya maghihimasok na merong jurisdiction siya kung hindi naman pumayag ang estado na sumailalim sa jurisdiction ng ICC. Napakalaking bagay yan. Hindi ako magtataka kung ang mga bansang Amerika, China at Russia ay mag-isip ngayon na maging kasapi sa ICC dahil sasabihin nila, wala naman palang banta na yung aming mga presidente ay makakasuhan dahil lamang sa mga paratang ng mga kalaban sa politika. At baka nga, sasabihin nila, baka nga ang ICC seryoso na magbigay ng katarungan at yun lang ang kanilang pakay at hindi para maging instrumento ng politika. Napakabuting development yan pag pinadismiss nila itong kaso ni Tatay Digong on the basis of lack of jurisdiction. Napakalakas na mensahe na mapagkakatiwalaan ng hukuman na hindi magpupumilit ng kanyang jurisdiksyon, re-respetuhin ang soberenya ng iba't ibang bansa at patas. Hindi po pwede na gamiting instrumento para sa politika ang Office of the Prosecutor at ang proseso ng ICC. So with that, kailangan pala talagang i-dismiss nila yung kaso, no? Kasi kung hindi nila ibabasura yung jurisdiction na yan, pangit sa imahe ng ICC. Tama ba ako, folks? Pangit na pangit talaga. At sabi ko nga the ICC itself, existential itong si Tatay Digong. Sa isang banda, may mga nag-iisip na kapag hindi natuloy ang trial Tatay Digong, pinag-uusapan na ng mga estado na miyembro ng ICC na buwagin na. Kasi wala nang silbi. Pero sa kabilang panig, kapag naman na-dismiss yan ay garantiya na hindi lalabagin ang soberenya ng estado at rinirespeto ng hukuman ang kanilang desisyon kung sila ay sasapi o hindi sa ICC na mag-iinganyo sa mga estado na hindi pa kasapi na sumali at pipigil doon sa mga estado na nais nang bumitiw sa kanilang desisyon na bumitiw. Alam mo, as of 2 years ago, 2 years ago na, ang buong African Union ay nagpahiwatig na dahil nga pinupuruhan ng mga Aprikano, nais na nilang bumitiw, lahat sila sa pagiging miyembro ng ICC. Kaya naman itong Aprikanong prosecutor kinasuhan si Tatay Digong para sabihin sa mga kapwa-Aprikano, o kita nyo, hindi lang Aprikano ang aming linilitis, si isang Asyano na si Tatay Digong ay linilitis na rin namin. Pero nagsusubaybay din yung mga African states na yan. Kasi karamihan talaga ng armed conflict ngayon, bago pumutok ang Ukraine, bago pumutok ang Israel, no, ay nandoon sa Africa. No? At tingin ko, nagsusubaybay sila talaga kung ano magiging desisyon. Dahil yung desisyon kay Tatay Digong ay magdedetermine din kung sila ay bibitiw o hindi. Yeah. So, Hearty, anong update dyan? May mga dumarating pa bang mga kababayan natin? Mukhang nagpapahinga Yes, muna. may mga dumarating din, may mga paparating pa din. Actually, nag-message Nag-interview tayo ng ako ilan kasi sa kanila. Mag-interview tayo ng ating mga kababayan, ano? Kung makikita mo sila. Nasa Duterte Street ka ba o nandun ka sa... Sana may gusto kong interview. Sa ICC. Dali, Sa ICC papasok muna siya. tayo.
Papasok muna tayo dito sa ano. Okay. Ah. Hindi balong ito. Sandali kasi merong ano. Hindi ako pwedeng pumunta doon, alam na. Si Bakit dyan Hindi ako pwedeng ano. Ano muna natin. Sa'yo pala yun? Merong dumating kanina, attorney at saka Maharlika. Nandito kanina yung mga taga UK. Sa kanya. Actually, ano sila? 7 sila na tao. Aha. So mga taga-UK, Interview tayo. grabe, no? Talagang grabe, makikita mo na nag-i-effort talaga yung ating mga palangga dyan. Sinong Ating taga UK dito? Taga UK. Hi, si Attorney Harry Roque po. Nasa live po. Ay, Sir, nako, kumusta po kayo mga kababayan sa UK? Ang layo ng dinayo ninyo. Bakit po kayo nandyan ngayon sa ICC? Makakapasok ba kayo? sa Ireland po kayo. Ireland. First time niyo po. Layo po yan sa Ireland. Oo. Ba't po kayo nandyan po ngayon sa ICC? Bakit nandito daw po kayo sa ICC? Bibigay ng full support Ay, wow. kasi taga Mindanao At taga Mindanao ka, sir? Saan ka sa Mindanao, sir? sa Kidapawan. Taga Kidapawan. So, that's really nice, ha? Kasi talaga, sir, pumunta pa talaga kayo dito, sir. So Harty, patanong mo kay sir kung ang sadya talaga niya, nagbakasyon lang siya o talagang sinadya niya na pakita yung support dyan kay PRRD? Yes, sir. Sadya po. Talaga. Sinadya talaga niya. Wow! That's really Taos puso Grabe. talaga pag So, dyan mo makikita yung sobrang genuine, organic na pagmamahal Yes. kay Pangulong Duterte. So, yun talaga yung ano ni sir, talagang pumunta. Which is maganda naman kasi din ang Ano pangalan ni sir? Ano pangalan niya, Harty? Ano po? Ano pangalan niya? Sir, ano pangalan niyo po? Roy. Roy. So, sir, Tanong mo kay Roy. No, tanong mo kay Roy, bakit ganun na lang yung pagmamahal niya? Ano ba yung nakita niyang pagbabago doon sa bayan nila sa Mindanao? Kung bakit ganyan yung support niya, nag-travel siya, sinadya niya. So, patanong natin. Sir. Ano kasi